Nag-aalala ka ba sa pagsusuka ng pusa mo at gusto mong malaman kung bakit ito nangyayari? So, sa video na ito, i-discuss ko yung 7 common reason kung bakit nagsusuka ang mga pusa and mga practical solution para matulungan ko kayo sa issue na to. Cause it's a common concern among cat owners. So, let's break it down. Intro, pasok. So, let's dive in kung bakit ang pusa natin ay madalas nagsusuka. Kasi ang pagsusuka ng pusa ay maaaring sanhi ng iba't ibang dahilan. Pero meron tayong 7 common suspects. Ayan, yung suspects na to, ito yung mga reasons. So, ito yung 7 common suspect na i-discuss ko sa video na ito. So, understanding these reasons can help you better care of your cats and we can address any potential issues that they may be facing dahil lang sa pagsusuka. Now, let's explore each of these reasons in more details. So let's start in suspect number 1, that is yung hairball. Hairball, ito yung madalas na sanhi ng pagsusuka sa mga pusa. So makikita nyo yung suka nila na may hugis bola or haba na gawa sa balahibo, ayun yung hairball. So to help prevent this, consider grooming your cat regularly. So it doesn't matter kung short hair siya or long haircut yan. So, and you can give them specialized hairball control food. So para sa akin, cat grass is yung number 1 kasi it's natural. Suspect number 2, dietary issue. So ano to? Ito yung mga overfeeding, mabilis kumain, or may nakain sila na ayaw tanggapin ng katawan nila. So it's more about their dietary and feeding behavior. So sa overfeeding, mabilis kumain, makikita nyo yung suka nila, meron mga pagkain, yung mga kinain nila ay hindi natunaw or hindi na digest. Sa overfeeding o mabilis na pagkain ng pusa, we can do a small portion ng meal nila na nakaschedule feeding. So halimbawa, sa hapon na to, ganito lang karami. Ganito lang yung gramo na ipapakain ko sa kanya. So pag naubos niya ulit ito, wala tayong open feeding. So sa hapon na uli, na maliit na portion. Tapos sa gabi uli, so, ganito lang yung daily routine niya ng pagkain. So, para maiwasan natin yung overfeeding. Now, dun naman sa mabilis na pagkain is, we can invest some feeding bowl na nagpapabagal sa kanila para medyo hindi mabilis yung pagkain nila. Mag-ingat po tayo sa kung ano ang kinakain ng pusa natin. And we can consider switching to a high quality food. So it's either kung barf yung method nyo or commercial cat food. Just make sure na it is easily digestible diet. And suspect natin for number 3 is yung improper introduction ng new food. So same siya ng diet issue, pero hiniwalay ko siya kasi medyo ibang agenda na siya. Iba na yung solution for this one. Kasi ito yung magbibigay ka ng bagong brand or any cat food na hindi pa kilala or sanay yung tiyan niya. So kumbaga na kung ito yung cat food A na sanay siyang kumain, tapos kinakabukasan bigla mo siyang papakainin ng cat food B nang walang transition. So kung gusto mong magpalit ng pagkain or diet ng pusa or brand, dapat lagi gradually. Golden rule yan, yung transition na yan. Dapat meron kang transition na at least 7 to 10 days from the current food na kinakain niya to new food. So halimbawa is 10% sa first and second day mo, 10% ng new food tapos 90% ng current food na kinakain niya.
and next is 20% sa other day, or it's up to you as long as hindi biglaan na 100% na new food agad yung ipapakain nyo, kasi mapibigla yung stomach kasi di ko kalala yan, tatapon yan. That's why it causing also some vomiting ng pusa or diarrhea. Suspect number 4 natin is yung foreign material. So, sa scenario na to is same lang with humans. Pag may kung anong bagay tayong nakain na hindi nadadigest, or any foreign object like maliit na laruan or something, di ba, automatic na gustong isuka ito ng body system natin. So, indicating na merong possibility ng bowel obstruction. So, pag ganito, walang home remedy yan. Medical attention agad yan. And suspect natin for number 5 is yung infection. Infected ng parasite or virus. So, ang pagsusuka kasi ay pwede ding dahilan ng internal parasite that can occur to any animal sa kahit anong stage or age niya. Mapapansin mo dun sa suka nila is merong bulate doon sa mga sinusuka nila. So, ang pagsusuka ay symptoms din to ng FPB, heartworms at FIP. So, ano ba yung FIP? Yung mutation ng FCV. Pag napansin nyo na meron pa tayong ibang symptoms na nagsusuka, walang appetite yung pusa, and makita nyo matamlay, iba na yung behavior niya. Hindi to basta suka-suka lang. Ito ay pwede rin maging symptoms ng sakit. So, as soon as possible is i-vet na natin agad. Wag na tayong manghula-hula or maniwala sa ibang tao na ganito, kasi hindi naman natin alam bakit siya nagsusuka ng ganyan na may halong walang appetite and matamlay. I-vet nyo na agad yan. Yung suspect number 6 natin, pwedeng allergy. Ayan, pwede si allergy yung maging suspect natin ng pagsusuka niya, kasi may nakain yung pusa na hindi dapat. So, same with 1 liter of my cat. Yung isang batch ng kitten ko, allergy sila sa lahat sa chicken, which is nakuha nila yun sa mother nila, sa blueprint na ng DNA ng mama nila, then napasa sa progeny. So yung pagganto is nire-reject ng katawan nila through vomiting. So pwedeng source is yung allergy. And sama ko na dito yung toxic sa suspect number 6, kasi yung lason, maraming house plants and materials na pwedeng makalason sa pusa kahit nasa bahay lang sila. So check nyo yung mga halaman na pwedeng maging lason sa hayop or sa pusa. So kung meron kayong cleaning agent or any detergent nyo na nakalagay sa banyo, cabinet or labahan, lagi nyo isasara yung kwarto nyo ng banyo, laundry or any cabinets or bodega na merong mga cleaning o detergent agent or any chemical na alam nyong nakakasama pag nakain ng mga pusa. Kasi pwede nilang puntahan yan ng mga pusa nyo. So if suspect ng allergy or any intolerance, vet agad. And yung last suspect natin is yung number 7, yun yung systemic illness. So ito na, papasok yung mga kidney disease, problema sa gastro, hypothyroidism, pancreatitis, stomach or cancer, yung stomach cancer. Guys, if the vomiting is once or twice a month, normal lang yan according to my 2 professional vet na friend ko dito. So, kung madalas na at affected na yung appetite, drinking habit, behavior nila, sugod na agad sa vet. They need to check it na, kasi walang gumaling sa hula-hula home remedy pagdating sa ganito. Remember na huwag mahinayang magpabet, kasi ang pera nababalik yan, pero yung buhay hindi na.
already covered the common reasons, yung mga suspects natin bakit nagsusuka yung mga pusa natin. So it's very important of taking action if your cat experiencing na madalas na pagsusuka, because your cat's health is a top priority. So don't hesitate to seek help from a veterinarian if you have any concerns. So before we wrap up, don't forget to show some love by liking and sharing this video. For more cat care tips and insight, be sure to subscribe to our channel kasi gagawa pa ako ng mga tips and care based on my experience and also sa payo na rin ng mga professional vets natin na kaibigan, para matulungan natin lahat ng cat lovers and cat friends by means of my hobby now to do editing some videos like this sa paggagawa ng vlog. And comment nyo lang din dito if may gusto kayong i-content natin. So your support means the world to us, and together we can create a happier and healthier life for our beloved feline friends. So maraming salamat po sa panonood.